Guys, welcome to my vlog. I am Coach Jay, and for today's video, sasagot ulit tayo sa mga katanungan ng ating mga 5'9", at ang ating napili o ang aking maswerteng pinili na sasaguting tanong ay ang tanong ni Sir Edward Disales. Shout out sa iyo, sir. Sasagutin ko na yung pang Miss Universe mong tanong. Ito yung tanong ni Sir. Question: what was the most challenging situation at work and how did you handle it? Sabi ni Sir. Ano nga ba yun? Ako pinag-isipan ko rin yan eh. Ano ba yung challenging situation at work? Yung situation kasi ng trabaho ng isang security, alam naman natin, pag walang insidente, relaxing yan. Kaya ang challenging sa atin, relaxing as in, monitor ka, vlog ka lang pagka authorized ka naman maghawak ng phone habang nagkakape. Ang challenging talaga, challenging time para sa katulad namin, baka nagmamanage na, ay pag may problema, pag may untoward incidents, occurrences, mga ganun ba. Ang medyo challenging sa akin dyan, kasi iba-iba yan sa escalation, problem escalation. Pag minor lang, pwede mong i-chat na lang sa Viber. Pwede. Pero pagka major incident, tawag yan. Ang medyo challenging, pagtatawag ka ng mga alauna ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw sa boss mo, tapos yung boss mo ay hindi yung boss ko ngayon na yung may dati akong boss. Hindi ko sabihin kung saan ako naging boss. Ang hirap tawagan pagkagabi kasi may mga ano siya, may mga ibang ginagawa na ayaw niya siyang maistorbo, mga ganong bagay ba. So pagka ganon, pag hindi mo kasi tinawagan yan sila, mga galit. Pag tinawagan mo, mga galit din. So yun yung challenging part doon. Challenging na siyempre kailangan mong report, pero pag nag-report ka, mapagalitan ka kahit di mo naman kasalanan, mga ganong bagay. Then, ang isa pang challenging ay yung pagbabalita mo sa iyong boss ng na may masamang nangyari. Ang challenge sa'yo doon, paanong siya ay hindi matataranta, na kalmado pa rin siya. At siyempre, ikaw, unang mong kakalmahin yung sarili mo. So, ang challenging doon, paano ka din muna kumalma? Kasi kung taranta ka, yung pag-reporta mo, baka mahawa sa'yo, taranta din. So, ang challenging dyan, huwag ka mataranta. Halimbawa, may karambola nangyari sa, sa area mo. Tapos maraming injured. O, paano mo muna kakalmahin yung sarili mo? Para ma-deliver mo na yung maayos na balita doon sa iyong pag-reportan. At para mabiglayan ka din yan ng guidelines na tama. Pag tinaranta mo yun, baka mamaya ang guidelines niya, pang taranta din na guidelines, di semplang na lahat kayo, semplang na yung action taken nyo. Kasi ang insidente naman sa trabaho namin, hindi mo maiiwasan. Hindi na pinag-uusapan dyan kung paano nangyari yung insidente, lalo na kung nangyari na, kung sumablay na yung iyong proactive measures, nasa reactive na kayo. Ang pag-uusapan dyan, paano mo siya hinandle, anong mga ginawa mo, anong mga desisyon ang binitawan mo, yun ang pag-uusapan doon para makita nila kung worth it ka ba doon sa position mo. Paano ka ba mag-desisyon? Ikaw ba isang iyakin? Ikaw ba isang tarantahin? Ikaw ba si turo? Si ganito kasi, si ganyan kasi. O si ikaw ay si part ka ng solution, parang ganun. So, yun yung challenging doon. Kalmahin mo sarili mo. Paano mo kakalmahin sarili mo? Paano mo kakalmahin ang boss mo? Parang ganun siya. So, yun lamang po ang aking kasagutan sa iyong Miss Universe na katanungan. Maraming salamat.